Sa ilalim ng programa ng Department of the Interior and Local Government o DILG, paigtingin ang pagbabawal sa pag-inom at pagsusugal sa mga pampublikong lugar, pati ang pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad tuwing alas 10 ng gabi. Okay lang yun para hindi masyado maingay. Hanggang alas 10 lang talaga. Pabor ako sa binabang memorandum circular ng DILG na pagbabawal ng pag-inom, lalo na sa hating gabi at mga sugal. Tama yun. Dahil masyado maingay pagka pinabayaan lang, tayo nakakatulog. Kasi po pag hindi po tayo lumalabas ng 10 PM, maiiwasan po natin yung kahit anong disgrasya na mangyayari ng ganong oras. Safe talaga pagka napatupad yung mga batas na kinakailangan natin. Nililimitahan din hanggang alas 10 ng gabi ang pagkakaraoke, maliban sa may mga pahintulot na okasyon tulad ng piyesta, habang ipinagbabawal na rin ang paglalakad sa kalsada ng walang damit pang itaas. Okay naman, kailangan naman sumunod talaga dapat. Kaya lang mainit kasi. May limitasyon. Okay yun, di ba hanggang alas 10? O yun, okay naman yun. Mahirap naman pero nakakatulong naman siya kasi unang-una yung mga kasi yung lasing minsan sa gabi magulo. Dito pag kunwari pinatupad yun, wala nang gulong mangyayari. Inaano lang yung tugtog, inaano lang. Tigil na lang nila para maayos na lang yung tulog. Oo, para Walang istorbo. Para sleep well. Ayon pa sa DILG, layunin ng hakbang na mabawasan ang krimen sa mga urban area at mapalakas ang seguridad ng mga mamamayan. Iwas disgrasya na rin po. Para makatulog. Para matulog na rin. Para sa mga taong nagtatabraw at sa halaan, araw-araw. Mga nagpapahinga. Mga estudyante. Okay lang naman sa amin kung minsan-minsan lang, yung event lang. Pero yung mga normal days naman, wala namang ganun nangyayari. Magkakaroon din ng mas pinalakas na presensya ng kapulisan sa mga paaralan, transport hubs at iba pang matataong lugar, katuwang ang mga barangay tanod. Sa kamakailang inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG na Safer Cities Initiative ay may kanya-kanyang saloobin ang bawat mamamayan ng lungsod. Sa panayam sa ilang residente, marami ang nagsabing pabor sila sa mas mahigpit na patakaran kung makakatulong ito sa kaayusan ng kanilang komunidad. Opo naman, makakatulong po yun. Kasi unang-una sa mga bata kasi para hindi sila nasa labas na lang ganong oras. Para sa safety na rin nila. Mas okay naman kasi minsan maaga din ang tutulog, may pasok din yun. Mabawas ingay na din. 100% na kaligtasan yun. Dahil kailangan talaga walang inuman dito sa kalsada o daan ang magiging dahilan ng mga problema sa community. Makikita natin na kung ang bawat barangay ay mayroong patakaran na masusundan ng bawat mamamayan ay magkakaroon ng kaayusan. Samantala, nakasalalay sa mga lokal na pamahalaan ang aktwal na pagpapatupad ng mga panuntunang ito. Kung ano man yung mga initiatives ng barangay na biglaan din na naging initiative ng national, right now, like for example, yung bawal ang inuman sa kalye. Kasi kapag hindi mo in-explain sa mga tao kung ano yung kakalabasan nito at kung ano yung, aliba, hindi sila sumunod, alam din nila yung kanilang tatamasahin. Bagamat may suporta mula sa publiko, nananatiling hamon ng patas at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa sa iba't ibang komunidad. Medyo nalilate yung policy nila. Ayun lang ang request ko sa national. Meron kaming hinaing, na meron kaming kailangan. Bakit hindi nila maabot yun? Ba't hindi nila matugunan yun? Panawagan pa ng ilang lider, kinakailangang umaksyon ng ahensya at makipag-ugnayan sa mismong mga barangay upang maisakatuparan ang layuning kaligtasan. Yung barangay assembly ng DILG, every quarter yun, o every semester yun. Okay, twice. Bakit ako, ang suggestion ko, katulad ng aming ginagawa, bakit hindi gawing araw-araw yung barangay assembly? Explain, makipag-usap, tapos sabihin yung benefits kung bakit kailangan gawin yun, kailangan ipatupad.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.